Isang minuto na po makalipas ang alas 12 ng tanghali ng inyong pananghalian. Ayan, eksakto na po kayo? Nandiyan na kayo? O medyo, yung iba nagluluto pa rin, ano? Nagluluto pa yung iba senyora. At yung iba po ay nasa hapag na ng kainan. At habang kayo ay nanananghalian sa mga sandaling ito, ihahatid na po namin sa inyo ang mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Araw ng sweldo. Ayan. Yung iba po sa sweldo ngayon dahil yung iba hindi yung sa sweldo next Monday pa yan O kaya wala naman nung Sabado yung iba, Biyernes lang Kaya tuloy-tuloy na po yung mga bagong sweldo. At tama-tama bukas, araw po ng pagmamahalan ninyo. Ayan, At medyo na kayo, may panggagastos na kayo sa inyong pagmamahalan. Oh, yeah. Okay. 2 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. At siyempre kasama natin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIC Radio at Dali 23 TV. At ganoon din po ang reportorial team ng DWIC Radio at Dali 23 TV sa kabuuan po ngayong araw na ito ng Biyernes, araw po ng tradisyonal na Quiapo Day at siyempre bisperas ng tradisyonal na Valentine's Day. At ito na po ang ating palatuntunan. Senyor Balita! At Senyor Pacheco na po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso hanggang alauna ng hapon. Nangunguna sa ating mga balita, Senyor Balita! Mga old stock na bigas ng NFA isusubasta po ng pamahalaan. Senyor Balita! Taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaumang sa susunod na linggo. Senyor Balita! At ang singil sa kuryente sa buong bansa muling tataas ngayong buwang ito ng Pebrero. Senyor Balita! At siyempre dahil nga po bukas ay traditional na Valentine's Day, yung presyo po ng bulaklak, naku, lalo na pong nagmahal ngayong bisperas pa lang ng araw ng mga traditional na Valentine's Day o araw ng mga puso. 3 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! At siyempre, bago naman ihatid sa inyo ang pinakadetalye ngayon ng ating mga pangunahing mga balita sa araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday at araw po ng tradisyonal na Quiapo Day. At tingnan natin, nasa linya na po natin ang pag-asa sa pamagitan po ni Ginoong Dan Villamil. Si Senyor Dan Villamil para po sa lagay ng panahon natin. Senyor Villamil, magandang tanghali, magandang hapon. Yes, magandang tanghali po at sa ating mga taga-subaybay dito sa DWIZ. Wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area at nananatiling maalit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Ngayon naman, malaking bahagi ng ating bansa makakaranas sa mga kaulapan at pag-ulan. Una, dahil sa epekto ng shearline, asahan natin itong mga kaulapan at pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon, particular na dito sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, malaking bahagi rin ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Samantala, dahil naman sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan sa buong Visayas at itong mga rehiyon ng Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soxargen. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong silangang bahagi na ating bansa, maghanda po rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa Metro Manila, talalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga afternoon to evening na mga thunderstorms, especially dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao. At tsansa naman ng light rains o pag-ambon ang mararanasan sa Metro Manila and the rest of Luzon. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil nagulat.
Maraming salamat, Mr. Dan Villamil, na mula po sa Pag-asa nagatid sa ating pinakahuling lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday at siyempre bisperas po ng traditional na Valentine's Day. 6 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Entra na tayo, arriba na tayo sa mga rumerepeke nating mga detalye na balita. At sa detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, magsasagawa po ng pagsusubasta ang National Food Authority sa mga aging rice, yung mga tumanda na. Tumanda na yung bigas. Oo, nalaon na. Ayun, tama. Yun ang ginagamit natin doon nalaon ng mga bigas. Ayan, yun ang salita dyan sa Tagalog aging rice o nalaon na mga bigas sa Pebrero 20. Ayon po kay NFA Administrator Larry Lacson, layunin po nitong may benta ang bigas bago ito maging unfit for human consumption at upang mapaluwag ang mga bodega. At dagdag pa ni Lacson, magkakaroon ng pre-auction conference isasagawa po bago tumanggap ng mga bidding. At ayon sa opisyal, ang laon o yung aging rice ay mga bigas na lampas na sa 3 buwan mula pa nang ito ay magiling. At bagamat luma na, nilinaw po ni Lacson na pasado pa rin ang mga ito sa tinatawag na laboratory testing at ligtas po itong kainin. Senyor Balita! 8 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Madala nakahamba naman ang panibagong taas presyo sa pangproduktong petrolyo sa susunod na linggo. At batay po ito sa 4-day trade monitoring means of Platts, Singapore, posibleng tumaas po ng 95 sentimos ang kada litro ng gasolina, 10 sentimos sa bawat litro ng diesel at 25 sentimos sa kada litro ng kerosene. At sinabi po ni Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na ang paggalaw po sa presyo ng mga produktong petrolyo ay dulot ng pangamba sa posibleng pagsasara ng Strait of Hormuz, isang major transportation route sa Middle East. Senyor Balita! 9 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, kinumpirma po ng National Grid Corporation of the Philippines ang pagtaas po ng transmission charges na makikita po sa mga electricity bill ngayong buwan ng Pebrero. At ayon po sa NGCP, tumaas ng 13.55% ang kabuang average transmission rate sa 1 peso and 52 centavos kada kilowatt hour mula po sa 1 peso and 34 centavos noong nakaraang billing period. At dulot ito ng mas mataas na ancillary services o AS rates na sumasaklaw sa mga serbisyong kinukuha mula po sa reserve market at bilateral contracts at transmission wheeling rates. Umakyat po ang AS rate sa 67 centavos per kilowatt hour mula po sa 59 centavo per kilowatt hour habang tumaas din ang transmission wheeling rate sa mahigit 69 centavos mula po sa 60 centavos per kilowatt hour. At nilinaw naman ng grid operator na ipinapasa sa mga end user sa pamamagitan po ng distribution utilities at electric cooperatives ang transmission charges para po sa January billing period habang ang kanilang kita ay kinokontrol at may limitasyon mula po sa Energy Regulatory Commission. Senyor Balita! Samantala, lalo pang tumaas ang presyo po ng mga bulaklak. Ngayong bisperas ng tradisyonal na araw ng mga puso. At batay po sa pag-iikot ng DWIZ Patrol sa Dangwa,
Ito na po, aabot na po sa 1,350 hanggang 1,500 pesos ang kada bouquet ng rosas. At 300 hanggang 500 pesos naman ang kada bundle ng sunflower. Tigi 150 pesos o 150 pesos naman ang kada piraso po ng tulips at Ecuadorian roses o itong rose, no? At habang 50 pesos naman ang kada bundle ng chamomile at 250 pesos ang kada kilo ng baby's breath. At ayon po sa tindera, posible daw pong tumaas ang presyo ng mga bulaklak bukas sa mismong araw ng Valentine's Day, habang inasang bababa naman ito sa darating na linggo. Senyor Balita! 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghaling tapat. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday, araw po ng tradisyonal na Quiapo Day. Nananawagan naman ng Environment Group na ban toxics sa mga may love life na gawing toxic-free at waste-free ang kanilang selebrasyon sa araw ng mga tradisyonal na puso. At dapat na iwasan itong toxic love. Meron man toxic love? Oo. O yung mga regalong posibleng merong toxic chemicals. Ayan. Kabilang dito po, yung mga makukulay na plastic flowers. Diyan po kayo mag-ingat yung makukulay na plastic flowers na merong ilaw at button cell batteries at mini flower bouquet, heart-shaped novelty items at mga mug o yung mga regalong may kasamang chocolate, pati na po ceramic mug at na nagkakalaga po ng 50 piso hanggang 300 piso. Hinikayat din po ng grupo ang publiko na pumili na lamang ng simple at natural na regalo at isaalang-alang ang mas ligtas at makakalikasang mga alternatibo. Hindi ko kasi makakalikasan yung mga nabibili na yan, na mga toxic love. Kaya nga toxic, delikado yan. May chemical po yan. Okay, 13 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! May report si Jun Samson. Kung mga mahatulan kaugnay sa flood control anomaly, ilalagay sa Supermax Prison Facility sa Mindoro at hindi tuturing na mga VIP. Detalye mula kay Jun Samson. Jun! Go ahead, Jun! Teka, ina-adjust lang ni Jun. Go ahead, Jun. May problema yung komunikasyon ni Jun Samson. Babalikan natin si Jun, sandali lang, 14 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kung may dapat daw imbestigahan ang Philippine National Police sa pagkamatay ng isang lalaki matapos umanong mahulog mula sa LRT FPJ station sa Quezon City, dapat unahin mismo ang Light Rail Manila Corporation. Light Rail Manila Corporation. Ito po ay itong tugon po ni Lawyers for Commuters Safety and Protection o LCSP founder at President Attorney Ariel Inton matapos pong questionin ng mga netizen ang pagsasampa ng kaso ng Quezon City Police District laban po sa driver ng kotseng binagsakan ng biktima. O nga naman, binagsakan lang, siya pa may kasalanan ngayon. Ano ba yan? Hinimok din ni Attorney Inton ng Department of Transportation na suriin ang mga public transportation infrastructure sa bansa upang matiyak ang kaligtasan ng mga commuter na makakatulong upang maiwasan ang peligro o aksidente at maulit ang kahalintulad na insidente. With all due respect dun sa police na hindi ko alam kung ginawa nila, bakit nagsentro lang dun sa driver? Why did they not go up dun sa LRT? Oh.
DOTR has to review. Baka kulang nga yung mga ganyang protective measures sa taas. Isolated case lang naman yung may magpapakamatay, di ba? Pero what if iba yung nangyari? No? It's not suicide. But something more nga, it's intentional. So siguro kailangan rin tingnan yung infrastructure para maiwasan yung gano'n na hindi magkakaroon ng gano'n. Bukod dito, ginit pa ng dating LTFRB official na dapat ding paigtingin ng mga tauhan ng LRT ang kanilang pagmamatyag sa mga pasahero. Siguro yung mga security guards, mga security doon, kailangan paano na wala pa nakakita doon na umakyat yun or what, di ba? Kung, I don't know, hindi ko alam kung may CCTV sila doon sa taas na maaari nilang reviewin. Kaya kung meron sila doon review, nakita ba ng security guard doon o ng tao na mukhang hindi na normal yung tao at bakit siya doon papunta? Saka talaga bang spontaneous siyang tumalon o baka nandun siya at nag-iisip pa kung gagawin or what. Meron pang ganun time element and nakita na nga siya ng mga LRT personnel pero hindi pinabayaan. Yan, yung mga ganun. Ang tinig ni LCSP founder at President Ariel Linton sa panayam po ng DWIZ. 17 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Halika natin si Jun Samson. Tingnan natin kung ayos na ang kanyang komunikasyon dyan. Jun, adjust pa ng konti. Okay na? Go ahead, Jun. Ren? Wala pa rin talaga yung komunikasyon ni Jun, ha? Okay, at meron na po tayo 17 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kinumpirma naman ni Quezon City Police District Traffic Enforcement Unit Chief Lieutenant Colonel Geoffrey Lim na pinakawalan na po yung driver. Ayun, pinakawalan ng driver. At sasakyan na nakaugnay po sa pagkamatay ng isang estudyanteng sinasabing tumalon mula po sa LRT 1 Fernando Po Jr. Station, Kamakailan. Naniniwala po mga pulis na nagkataon lang na dumaan ang naturang kotse nang mahulog ang katawan ng biktima. Ayon po kay Lieutenant Colonel Lim, isinailalim na po ang driver at kotse sa kustodiya ng Quezon City Police Department bilang bahagi ng investigasyon nito sa insidente. Ngunit nilinaw rin na hindi sumailalim ang driver sa inquest proceeding. Pag may mga insidente po na gano'n, talagang ang driver po na involved ay i-hold muna for investigation para po malaman kung meron bang pananagutan yung driver, kung may negligence po ba sa part ng driver, kung may mga violate po ba siyang mga batas, and kung ano po ang possible niyang crime kung meron man na regarding po sa insidente. Pero dito po sa case po nitong tumalon po sa LRT, malinaw po doon sa mga evidence po na nag-gather natin sa CCTV, sa dashcam, and sa mga eyewitnesses po natin na ang 23-year-old po ay talagang tumalon, and it just so happened na pagtalon po niya, nagkataon na nandun sa harapan mismo ng sedan yung pagbagsak po ng bata. Dagdag pa ni Lieutenant Colonel Lim na naniniwala rin ang pamilya ng biktima na walang pananagutan ng driver. In fact, sir, even yung family, yung parents nung tumalon na bata, they are morally convinced na wala pong negligence dun sa part. Kasi nakita naman po nila yung evidence ng mga nakalap po ng QCPD, pinakita po namin sa kanila, and malinaw po na talagang nasa maling pagkakataon lang siya at maling lugar during that incident. Ang tinig ni Quezon City Police Department Traffic Enforcement Unit Chief Lieutenant Colonel Geoffrey Lim sa panayam po ng DWIZ. Senyor Balita! Balikan na natin si John Samson. Okay na? Yung mga mahatulan kaugnay po sa flood control anomaly, ilalagay na po sa Supermax Prison Facility yan po sa Mindoro at hindi tuturing na mga BIP. Dadali po niya mula kay June Samson. June?
Senyor, tiniyak at nangako ang Bureau of Corrections na walang magiging espesyal na pagtrato sa mga masisentensyang individual na sangkot sa korupsyon sa flood control. Sinabi ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na sila ay ilalagay sa tinatawag na Supermax Prison Facility ng Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Nakahiwalay sila sa ibang mga bilanggo pero nilinaw ni Katapang na ang naturang selda na pagkukulungan ay walang aircon. Target anyang matapos ang konstruksyon ng Supermax Prison Facility bago matapos ang taong kasalukuyan. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Samson. Nagatid sa ating orasan, 21 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. At tingnan natin muna ang lugar ng kamera. Ando ng ating kasamang si Jelly Mendez, NUP, umapila sa leader ng kamera na agarang aksyonan ang pagtalakay po sa charter change. Ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Umapila ang NUP o National Unity Party kay House Speaker Faustino D. III na aksyonan at pangunahan na ang pagtalakay sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention o CONCON sa ipinadalang liham na grupo ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Ronnie Puno. Sa tanggapan ni Speaker D ay pinanawagan ang agarang pagsisimula ng diskusyon kasunod na rin ang pagsuporta ni Senate President Vicente Tito Soto III at ang pagiging bukas sa pagpupulong sa Kamara. Naniniwala ang NUP na ito ang tamang panahon para sa dalawang kapulungan na magdasal ng constructive dialogue, bumuo ng consensus at tiyakin na anumang proseso ng reforma ay transparent at responsive sa pangangailangan ng mamamayan. Pinabibilisan din ng partido sa House Committee on Constitutional Amendments na pinamumunuan ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang pagdinig sa House Bill No. 5870 na layong i-convene ang CONCON. Batayan nila sa pinakabagong ruling ng Korte Suprema na ipakita umano sa impeachment kung paano nagiging masalimuot ang procedural frameworks at marami ang naging gaps at interpretasyon sa mga teksto. Ipinaliwanag ni Puno na ang layon sana ng impeachment ay magsilbing constitutional mechanism upang itaguyod ang pananagutan laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Anya hindi dapat mabaling sa isang kaso o personalidad lamang ang panawagan para sa reforma, kundi sa mas malawak na constitutional reality. Naniniwala ang partido na ang CONCON ang mas lehitimo, maingat at tunay na democratic mechanism para sa reforma dahil sa tulong ng mga ihahalal na independent delegates ay tutugunan ng constitutional questions sa pamamagitan na rin ng mga debate na nakabatay sa rule of law. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Nagatid sa ating orasan 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, bumuelta po ang ilang mambabatas sa pahayag po ni Senator Robin Padilla na weak o mahina ang mga kabataan ngayon dahil sa usapin ng depresyon at mental health. Maring kinundina ni Gabriela Representative Sara Elago ng Gabriela Women's Party ang pananaw ng senador at iginit na hindi kahinaan kung tanda ng tapang ang pag-amin sa mga mental health problems. Sinabi po ni Representative Elago na ang depresyon na hindi gawa-gawa lamang ng bagong henerasyon kundi isang realidad na matagal nang nababalot ng stigma at katahimikan. Dahil dito nananawagan ng kongresista sa mga leader ng bansa na sa halip na manisi at tugunan sana yung mga ugat ng stress ng kabataan, kabilang na ang krisis sa edukasyon, kahirapan at online abuse. Binigyan din naman ni Kabataan Representative Rene Co na ang depresyon na naranasan ng kabataan ay bunsod na rin sa araw-araw na krisis mula po sa edukasyon hanggang sa korupsyon. Dagdag pa ni Representative Co, ang pagkilala sa mga suliraning ito ay patunay na ang Gen Z ay may angking katatagan at lakas upang labanan ang bulok na sistema at magsulong ng pagbabago.
Senyor Balita! Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Ating College Friday, ika-13 ng buwan ng Pebrero. Babalik po kami pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Oras natin, ganap ng 25 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. 29 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita natin ngayong araw na ito ng Biyernes, Thank God It's Friday, ika-12 ng buwan ng Pebrero, bispiras po ng tradisyonal na pagmamahalan. Ayan, tradisyonal na pagmamahalan yan. Oh, ha? yeah. Hindi, ba yung totoong pagmamahalan? Hindi lang. Hindi kasi pili-pili pa nilang araw eh. Dapat ang pagmamahalan araw-araw. Wala yung tuwing 14 lang, di ba? Di ba? Ang tunay na pagmamahalan daw po ay araw-araw. Huwag lang tuwing 14, I love you. Pagkatapos, kinabukasan, 15 na. Ay, teka, 14 tayo sa 15 susunod, di ba? 15 na, kinabukasan, wala nang I love you. Ayan na. Ayan ang hirap eh. Bakit? Hindi na Valentine's Day. Ang hirap naman. Pangit. 29 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Yun ang sinasawag na hindi wagas na pag-ibig. Ano? Tama ba, Engineer? Hindi wagas yun. Meron sinasabi mo lang, I love you pag 14. Pag 15, kailangan sweldo. Okay, tinan muna natin ang report ni Jun Samson. Petition to cite in contempt. Laban po kay Senate President Soto. Ihahain daw po na ngayon sa Korte Suprema. Detalye mula kay Jun Samson. Jun! Senyor, kasado na nga yung reklamong iyahain sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Soto III. Ilang mga abogado kasi ang dudulog mamaya sa mataas na hukuman para hilingin na ipakontempt si Soto dahil sa mga pahayag kaugnay sa Supreme Court decision na nagsabing unconstitutional ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala si Atty. Ferdinand Topacio na panghihimasok sa kapangyarihan ng Korte Suprema ang pagkontra ni Soto sa inilabas na desisyon. Iginiit pa ni Topacio na lumabag gumano sa saklaw ng simpleng opinyon ang ilang pahayag ni Soto na may tuturing na kawalang paggalang sa pinakamataas na hukuman. Nabatid na iyahain ni Atty. Manuelito Luna, Ferdinand Topacio, Harold Grospicio, Virgilio Garcia at Miss Cathy Binag ang petition to cite in contempt laban kay Soto mamayang alas 2 ng hapon. Patrol 24, June Samson. Jun, sino kasama? Sino kasama? Sino yung narinig ko? May Binay ka bang sinabi? Binay? Cathy Binag. Ano no? Sino yan? Cathy Binag. Cathy. Hindi yan yung dati senador ha? Iba yan ha? Bato, Cathy. Ano yan? Lawyer din? Lawyer? Siya lang yung nag-iisang hindi lawyer. Kapit yung nila, siya lang yung ordinary civilian. Okay. So, civilian lahat, tapos ang lawyer si Atty. Topacio. Ganon. Kasama sila, Atty. Manuelito Luna. May attorney pa rin. Ilan lahat ng lawyer? Ilan lahat ng lawyer? 4 na lawyer at saka itong si Miss Cathy Binag na ordinary citizen. Ayun, okay. Thank you so much. Okay, maraming salamat. Alas 2 ng hapon, senyor, yung filing nila sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Soto III. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun. Naganit sa ating orasan, 32 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. At tingnan natin ang Metro Report natin mula kay Danny Cruz. Yan sa Valenzuela, Disiplina Village. Maganda ng pangalan ng village na yan. Disiplina Village na bagong pabahay sa Valenzuela na mismong pinasinayaan po ni Pangulong Marcos na i-turn over na. Alamin natin ang detalye mula kay Danny Cruz. Danny! Matapos ang inaugurasyon at blessing
formal nang na-turnover ng pamahalang lungsod ng Valenzuela sa mga maninirahan sa Disiplina Village ang bagong gawang pabahay sa Barangay Arkong Bato sa Valenzuela City. Ginanap ito ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng Valenzuela 28th Cityhood Anniversary. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, naging positibo ang proyektong ito sa tulong ng national government. Matatanda ang pinasinayaan mismo ito ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa taong 2023. Ang naturang proyekto na binubuo ng siyam na gusali na 4 na palapag ang building na pabahay ay titiran ng 432 pamilya. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, naisakatuparan ng proyektong ito sa pakipagtulungan ng Department of Human Settlement and Urban Development at tinawag nila itong programa Bagong Buhay, Bagong Bahay, Bagong Buhay. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga residenteng nasunugan, nakatira sa mga danger zone na malapit sa creek at mga biktima ng sakuna at kalamidad. Dagdag pa ng alkalde ng lungsod, mahalaga ang disiplina ng bawat benepisyaryo upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa bagong komunidad. Naging panauhin si Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlement and Urban Development, si National Housing Authority ASEC Alvin Feliciano at si Vice Mayor Marlon Alejandrino. Sinabi ni Mayor Gatchalian na ang mga pabahay na ito ay maglalagay sa maayos na pamumuhay ng bawat Valenzuelano. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Yan po ang update natin. Jingle po sa mga pabahay sa lugar ng Valenzuela. Nagadit sa ating orasan, 35 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, dumako tayo muli sa Central Luzon. MOA para po sa hospital o tinatawag nating Hospital Waste Management Collections, sinelyuhan na ng Magalang LGU. Detalye po niyan mula kay Johnny Gole. Johnny? Yes, magandang tanghali. Isang resolusyon nga itong inaprobahan ng Sangguniang Bayan o SB upang bigyan ng kapangyarihan itong si Magalang Pampanga Mayor Maria Lourdes Lacson para makipaglagda ng isang kasunduan o Memorandum of Agreement o MOA para sa isang kwalipikadong kumpanya para sa koleksyon, huling at transportation o transporting nitong kanilang hospital waste. Sinusulong sa konsiho nitong si Sangguniang Bayan member Noel Sunga, ang Vice Chairman ng Environment and Sanitation Committee, ang nasabing resolusyon para malagdaan ng lokal na pamahalaan ng naturang kasunduan at matiyak na makulikta at masinop ng gusto ang kanilang hospital waste. Partikular ito kabubukas pa lamang nilang 2 super health centers ng bayan. Bago inaprobahan ng naturang panukala, dumaan daw muna sa masusing assessment at evaluation mula sa kanilang Municipal Health Office at Municipal Environment and Sanitation Office ang nasabing kumpanya kung meron ba itong kapabilidad sa operasyon gaya nitong koleksyon, huling at transportation sa nasabing hospital waste para sa proper waste management activities. Paliwanag ni Konsyal Sunga, mahalagaan niya ang kasunduang ito upang matiyak ng lokal na pamahalaan na ligtas at maayos na nahahakot itong hazardous waste mula sa kanilang mga paggamutan, partikular dito sa kabubukas pa lamang na super health centers sa kanilang bayan na nasa supervision ng lokal na pamahalaan. Dahil sa inoprobahang resolusyon, agad itatakda ang kasunduan sa pagitan ni Mayor Lacson at kinatawan o opisyal nitong nasabing kumpanya. Mula dito sa Magalang Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa impilang may todo lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! 37 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat, Johnny. Direktamente dyan po sa Central Luzon. Sa tuloy-tuloy tayo sa paghatid namin sa inyo ng mga balita. Samantala, pinuna ng isang mental health expert si Senator Robin Padilla matapos itong tawaging weak at iyakin ang mga kabataan ngayon kumpara po sa kanyang henerasyon. Ayon po sa psychologist, psychometrician at professional teacher na si Dr. Gladys Samonte Canillo, hindi kahinaan ang pagiging bukas
ang kabataan usaping mental health. Anya, maaaring hindi ito lantad noon, ngunit hindi ibig sabihin hindi ito umiiral. Binigyan din ng doktor na hindi pag-iinarte ang depresyon at maaaring dulot ito ng tinatawag na social media pressure, cyberbullying at tumataas na academic at economic stress. Yan ang mga pinagmumulan niyan. Ha? At sa halip na tawaging mahina, mas dapat anyang pakinggan at gabayan ang kabataan. Dagdag pa ni Doc Canillo, marami ring mga professional ang bukas na tumulong, lalo na kay Senator Padilla, para higit na maunawaan, ang sakit niyan, ha, ang mental health o ang mental health sa mas malawak na perspektiba. Bumalik sa iyo, Senadora. Pati ikaw daw, kailangan kumarin mo na ng unawa. Medyo hindi mo raw nakuha ata ito. Ang bira. Kasi siya nagsalitan. Siya kasi nang nagsabi, weak eh. Yung pala, pati ikaw, weak. 39 minutos na, makalipas ang alas 12 na tanghali. Senyor Balita! Balikan natin ang report naman mula sa Calabarzon. Laguna Board Member Jam Agarao nanumpa na bilang bagong miyembro ng Akay Party List dyan po sa Laguna. Alamin natin ang detalye mula kay Arman Cambe. Arman? Formal na nanumpa kahapon kay Laguna Governor Sal Aragones si 4th District Board Member Jam Agarao bilang bagong miyembro ng Akay National Political Party na ginanap sa panlalawigang bulwagan ng Kapitolyo sa Santa Cruz, Laguna. Ang pagsanib ni Agarao sa partido ay lalo nagpalakas sa adhikain na samahan na magkaroon ng mas matibay at maayos sa programa si Governor Aragones sa buong bansa at sa lalawigan ng Laguna. Ayon kay Agarao, ang kanyang oath of allegiance sa Akay Party List ay tumutugon sa mas matatag at matagumpay na pagpapaunlad ni Governor Aragones sa lalawigan at mas mainam na pagsulong ng mga programa para sa kapakanan ng mga Lagunenyo. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa simpila may todo lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat, Senyor Cambe. Nagkatid sa ating orasan, 40 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang talagang sinusunod-sunod dito si Senator Robin Padilla doon sa pagsasabi niya ng mahina ang mga kabataan. Ha? Ayan, lininaw naman ng isang psychologist na hindi kahinaan o walang kinalaman sa karakter ng isang tao ang depresyon bagkus ito ay isang sakit. Ayan ang Senadora o karamdaman. Ayan. At kasunod ito ng pahayag ni Senator Robin Padilla na weak o mahihina daw ang mga kabataan ngayon kumpara sa mga kabataan noong mga naunang panahon. Ayon kay Dr. Camille Garcia, bagamat posibleng bumagal ang coping mechanism ng mga kabataan, mas tumapang o lumakas naman ang loob ng mga ito na ihayag ang kanilang mga tunay na nararamdaman. Ako, sa tingin ko, ang mga kabataan ngayon, because of their mental health awareness, mas matapang silang sabihin na meron silang problema. Ang punto dito, ang kahinaan, hindi tungkol dahil sa depression. Yung possibility ng resilience. Kasi yung mga kabataan noon, o tayo, yung coping mechanism natin, matatag tayo eh. Kahit na sabihin mong paluin tayo, hindi tayo nagre-reklamo eh. Pero yung coping mechanism siguro ng mga kabataan, medyo sabihin na natin, mas slower yung pagiging matatag nila. Unlike before, Kaugnay nito, tinukoy din ni Dr. Garcia ang mga paraan upang mabawasan ang kaso ng depresyon sa bansa. So sabi nga sa mental health, dapat magsimula maging community-based ang mental health program. So kung sa barangay level pa lang nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng awareness ang mga magulang, mga kabataan, basically siguro kung meron din naka-deploy na kahit papaano na yung hindi lang siya about seminars, pero yung mismong mga kagawad binibigyan ng pagkakataon na matuto ng mga tinatawag nating psychological interventions, then probably pwedeng makakatulong sila. So the sun itself, pag ikaw ay napawisan, sinasabi nga na nai-stimulate yung ating mga oxytocin at saka endorphins. And those hormones are actually mga happy hormones. At binig po ni Dr. Camille Garcia, isang psychologist sa panayam ng DWIZ.
Senyor Balita! 33 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayong muli kay sa Central Luzon. Andun pa rin si Johnny Gole. 16 na milyong piso na halaga ng ampaw na bakal. Kinumpiska ng DTI at pulisya na sinalakay sa bodega sa Nueva Ecija. Detalye mula kay Johnny Gole. Johnny? Yes, Senyor, umabot na sa halagang 1.6 milyon nitong deformed steel bars ang nakumpiska nitong mga tauhan ng Department of Trade and Industry o DTI na nakaimbak mula sa warehouse ng isang kilalang hardware store dito sa bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija. Ayon dito sa ulat ng pulisya, nakumpiska ng raiding team ng DTI, backup itong Nueva Ecija Police ang tinatayang 12,525 peraso ng rebars na nakaimbak sa nasabing bodega na pawang walang mga silyo mula naman sa Bureau of Philippine Standard Certification at Philippine Standard Quality and Safety Mark o Imported Commodity Clearance Stickers. Ayon dito kay Police Colonel Herel Bruno, ang direktor ng Nueva Ecija PNP, ang operasyon ay alinsunod sa inilabas na direktiba mula sa DTI Fair Trade Enforcement Bureau na may koordinasyon mula sa DTI Region 3 at Pulisya. Agad nagpalabas ng notice of violation ng ahensya laban sa may-ari ng tindahan upang magpaliwanag in writing kaugnay nga nitong na-discovering mga unregistered at hindi kalidad na steel bars na kanyang itinitinda sa kanyang tindahan sa loob ng 24 oras kasabay ng pasamantalang pagpapasara o pagpapahinto sa operasyon ng kanyang hardware. Kaugnay nito, nagbabala ang ahensya sa mga kumpanyang gumagawa o nagbebenta nitong mga ganitong mahinang klaseng construction steel bars at maging sa mga bumibili nito dahil maaari magdudulot ito ng panganib sa mga mamayan. Ang operasyon ayon dito sa ahensya ay alinsunod na rin sa kanilang pinaigting na kampanya na may pamagat na Ikalasag Project para masawata ang ganitong aktibidad ng mga tiwaling manufacturer, supplier at trader sa buong kapuluan. Base sa kalahatang ulat ng ahensya, nakakumpiska na sila ng tinatayang 98,974 peraso nitong mga deformed steel bars na nagkakahalaga ng 24 milyong piso nitong 2025. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nag-uulat si Pilam ito Dulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Johnny. Direktamente mula sa Central Luzon. At siyempre, nagatid sa ating orasan. 45 minutos na makalipas ang alas 12 ng 49 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, meron lang pong paalala ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Ang maaaring i-check ng publiko sa nasabing kung lisensyado at lehitimo po ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. At regular na in-update po ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon po kay PAGCOR Chairman and CEO Leandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po yung mga reklamo sa illegal na gaming sites at hindi nagbabayad po ito ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang www.pagcor.ph/PagcorGuarantee. 50 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si Danny Cruz, most wanted person na sangkot sa illegal na droga na aresto po sa Valenzuela. Danny? Isang lalaking kabilang sa most wanted person na sangkot sa illegal na droga ang naaresto ng pulisya sa isinagawang operasyon sa Valenzuela City. Kinilala ito na si alias Tonton, 36 taong gulang, ang suspect na may kasong paglabag sa Section 11 at Section 12 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon sa ulat, na aresto ito ng mga operatiba ng Station Intelligence Section at Substation 9 sa pamumuno ni Police Captain Buka
Squad. Dinakip ang wanted sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court para sa pagsisilbi ng sentensya na batid na noong Marso 11, 2024. Una na itong naaresto kasamang 4 pang individual sa Barangay Lingunan matapos maaktuhan na umunoy nagsasagawa ng drug session kung saan nakumpiska ang tinatayang 1.16 na gramong hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Matapos ang pag-aresto, dinala ang suspect sa ospital para sa medical examination bago i-turn over sa custodial facility unit ng Valenzuela Police. Dito na ito magse-celebrate ng kanyang araw ng mga puso. Sinabi ni Police Colonel Talento, patuloy na nagtatagumpay ang pinaigting na kampanya nila laban sa iligal na droga. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Danny Cruz. Nakatid sa ating orasan 52 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, magpapatupad po ng libreng sakay para sa lahat ng PhilHealth card holder ang Light Rail Transit Authority sa Pebrero 14. Bukas po yan, araw ng tradisyonal na mga puso. Magsisimula po ang free ride alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon po sa LRTA, ay bilang ito pakikisa sa ika-31 anibersaryo ng PhilHealth at pagdiriwang ng National Health Insurance Month. At para makapag-avail ng libreng sakay, magpakita lamang ng physical o digital valid PhilHealth ID. Ganun lang. At meron na kayong, pwede na kayong sumakay ng libre sa Light Rail Transit. Ayan, maliwanag po yan. At 53 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Nasa kote naman ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee ang isa sa 5 ambulansya sa EDSA busway matapos po ang inilunsad na operasyon sa bahagi ng Santolan, Quezon City. May lumusot na naman. At sa ayon po kay SAICT Special Operations Group Head Raison de la Torre, bumungad po sa mga operatiba ng SAICT na puno at naglalaman ng mga upuan ng ambulansya sa halip ng mga medical equipment gaya ng stretcher, oxygen tank o iba pang first aid equipment. Tahasan na niyang inamin ng driver ng sasakyan na ginagamit nila ito bilang service vehicle para po sa mga pasahero magpapacheck up lamang sa hospital. Dahil dito binigyan ng driver ng temporary operator's permit hinggil sa natuklasang patong-patong na paglabag kabilang ang disregarding traffic sign o illegally passing through EDSA busway at failure to carry OR at CR. Wala pa. Talaga, 54 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Tay po ang isang food vlogger matapos kumain ng makamandag na devil crab sa Puerto Princesa City, Palawan. Kinilala ang biktima na si Emma Amit, 51 anyos na nawala ng malay ilang minuto matapos kainin ang alimango at isinugod sa ospital kung saan ito binawian ng buhay pagkaraan ng 2 araw. Nang viral sa video na makikita ng huli si Amit ng alimango, suso at iba pang lamang dagat malapit sa kanilang bahay sa sitio Takduan habang kinumpirma ni Barangay Luz Biminda Chairperson Lady Gemang ay hindi lamang si Amit ang kumain ng alimango kundi maging ang kaibigan nito. Ang devil crab na merong scientific name na Sosimus aenus o Aeneus ay isa sa pinaka-nakalalasong alimango sa mundo. Wow! At nasa 50% ang mortality rate nito o mataas ang bilang ng mga namamatay dahil sa taglay nitong toxins. Hindi ko pa alam ito. Ano kaya tsura nito para hindi ko makain? At kabilang po sa mga palatandaan ng pagkalason dito, pamamanhid ng dila at paligid ng bibig, hirap sa paghinga, paninikip ng dibdib, pagsusuka, paglalaway, pagkauhaw at pagkahilo. Senyor Balita! 25 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, ikakasal na po sa plenaryo
ng Kamara sa darating na Lunes ang necrological service bilang pagkilala po at pagbibigay pugay sa yumaong dating House Speaker Jose de Venecia. At ito'y matapos aprobahan ng mababang kapulungan ang resolusyong iniakda ni na House Speaker Faustino Bojidi III, House Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos III at iba pang mambabatas kabilang na ang mga kinatawan mula sa Party-less Group. Si De Venecia na namatay noong Pebrero 10 sa edad na 89 ang natatanging miyembro sa Kamara na 5 beses nagsilbi bilang House Speaker mula 9th hanggang 14th Congress. Siya rin ay 6 na beses na naihalal bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. At nauna nang sinabi ni Speaker D na hindi lamang naging Speaker ng Kapulungan si De Venecia kundi naging haligi na rin siya ng institusyon at tagapagtanggol ng demokrasya sa mga panahong hinamon ang bansa ng matitinding pagsubok. Mananatilian niyang buhay ang alaala ni De Venecia sa mga reformang kanyang isinulong, sa diplomasyang kanyang binuhay at sa mga lingkod bayan na kanyang hinubog at binigyang inspirasyon. Senyor Balita! Matala, dumako na tayo sa Kamara muli. Ibabalik si Jelly Mendez. Panukalang magtitiyak sa matatag at tuloy-tuloy na supply sa kuryente, aprobado na po sa Kamara. Ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Asahan na ang matatag at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa bansa sa pamagitan ng paggamit ng energy storage system. Ito ay matapos aprobahan ng Kamara sa ikatlo tuling pagbasa ang House Bill No. 6676, ang mas kilala bilang Energy Storage System Act. Aabot sa 192 ang bumotong pabor, 3 ang tumutol at walang abstensyon na pinagtibay ng Kamara. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos na nanguna sa pagsusulong ng panukala, layunin ng batas na magbigay ng sapat at maaasahang supply ng kuryente sa mga Pilipino. Patatatagin din nito ang mga pasilidad para sa pag-iimbak ng enerhiya. Sa ilalim ng panukala, may iwasan ang pagkaantala ng supply sa kuryente na nakakaapekto sa industrial, komersyal at pangkabahayang aktibidad. Binanggit din sa panukala na ang malawakang paggamit ng ESS ay makapagpapalakas ng malaki sa renewable energy o RE sector at hikayatin ang mas maraming mamumuhunan na pumasok sa mga proyektong RE upang mabawasan ang pag-asa ng bansa sa fossil fuels. Inihalin tulad ang ESS sa mga solar power battery na ginagamit sa mga tahanang may solar panels upang mabawasan ang konsumo ng kuryente mula sa grid. Sakaling maisabatas ang atasan ng Department of Energy sa pakikipag-ugnayan sa mga kaugnay na ahensya na bumalangkas ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng naturang panukala. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly Mendez, direktamente sa Kamara. Hudyat po yan ang ating pansamantalang pamamaalam ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday. At sumayin niyo po ang kabuuan ng ating mga tampok at mga pangunay, mga balita. Kasama namin ang buong puwersa ng News and Operations Center ng DWIC Radio. Ganun din ang bumubuo ng reportorial team. Samantala, bago tayo tuluyang magwakas, ay meron tayo munang patama quote. Sa mundong nakakapagod, masaya lang kapag merong sahod. Siyempre, sweldo na. At siyempre, susunod na po ang palatuntunan ng showbiz na showbiz mula po kay Anton. Sa loob po lamang ng ilang sandali. At si Senyor Pacheco, minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta Lunes!